ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 19, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, naging maayos ang proseso sa kabila ng umano'y tensyon sa pagitan ng defense at prosecution team. Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na tapos na ang binansagang Senate Flix o drama sa Senado. Senator Alan Peter Cayetano pumalag sa akusasyong 700 billion pesos ang nasayang na pondo sa ilalim ng kanyang liderato. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagkasundong palawakin na ugnayan sa enerhiya at food security. DPWH Secretary Vince Dizon dismayado sa delay ng flood control project sa UP PGH sa Maynila. PNP wala pang natatanggap na panibagong warrant mula sa ICC. Metro News San Juan City LGU magtatakda ulit ng basaan zones para sa Wata Wata Festival ngayong taon. Science and Technology News, 166,000 square kilometers na mga coral reef na kayang mabuhay sa gitna ng climate crisis na diskubre ng mga scientists. National News, University of the Philippines o UP, muling nanguna sa mga universidad sa Pilipinas sa QS World University Rankings 2027. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa US Singer Chart ang 1971 song na ito ni Carole King. Ano ang kantang ito? Alamin. Balita kakaiba, pinakamanipis na chocolate sa buong mundo, matatagpuan sa Japan. Oras po natin, 6:38 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Naging maayos ang unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni BP Sara, nagkasundo naman ang depensa at prosekusyon sa listahan ng mga testigo at sa iba pang mga proposal na isusumiti nila sa susunod na Lunes. Dilinaw naman ni Powa ang lumabas na mga impormasyon na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng defense at prosecution team. Paliwanag ni Powa, naging maayos ang proseso sa pre-trial conference at walang tensyong nangyari dahil normal lang naman sa pre-trial ang magkaroon ng palitan ng sagot hindi lang sa impeachment kundi maging sa mga regular na kaso. Okay naman po, medyo lumalabas na sa online na may nagka-tension or something. So I just want to make clear na normal naman na syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. Because really, it's normal in any pre-trial. Even in hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular na mga kaso, normal lang yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. In fact, isa pa nga ng prosecution. Samantala sa Lunes, muling ipagpapatuloy ang pre-trial conference para sa markings ng evidence sa mga natitirang articles of impeachment. Samantala, prosekusyon at depensa pinagsusumite ng komento ng Senate Impeachment Court ukol sa stipulation process. Grace Mariano sa detalye. Inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Sara Duterte na magsumite sa June 22, 2026 ng kanilang mga komento. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong patungkol ang komento sa stipulation process hinggil sa impeachment case laban kay VP Duterte.
Inihayag ito ni Adjong matapos ang pre-trial conference na ginanap kahapon na anyay maayos na naisagawa. Di ni Adjong ang matagumpay na pre-trial conference ay nagpapakita ng tuluyang pag-usad ng impeachment process batay sa patakaran at sa itinatakda ng konstitusyon. We are glad by the orderly and smooth conduct of today's pre-trial conference, which demonstrates that the impeachment process is proceeding in accordance with the rules and on the proper constitutional track. Both the public and the private prosecutors participated in the proceedings, although the private prosecutors remained for the stipulation of exhibits. The impeachment court directed both parties to submit their respective comments on the stipulation process by June 22, after which the matter will be submitted for resolution on June 25. Yan po ang pahayag ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na ang binansagang Senate Flix o tila palabas sa Senado na mahigit isang buwan ding sinubaybayan ng publiko. Ayon kay Gatchalian, back to work na ang mga senador ngayon. Makikita naman anya sa isinagawang special session noong Miyerkules na nakapagpasa na ang mga senador ng batas at nakumpirma na ang promosyon ng 5 general at 85 DFA officials. Sinabi ni Gatchalian na sa mga susunod na linggo ay ilalatag na nila ang mga LEDAC bills na kailangang matapos at ilalatag na rin ang mga paghahanda para sa impeachment trial sa July 6. Sa sentro na rin sila sa iba pang mga priority bills ng mga senador at aatasan na rin ang mga komite sa pagsasagawa ng mga pagdinig matapos na maitalaga na ang mga chairman, vice chairs at mga members ng mga komite. Well, una sasabihin ko, tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. We will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings na basa na yung mga members ng committees, na elect na rin yung mga chairman at vice chairman ng committees, so they can already proceed with conducting a hearing. Yan po ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, Senado, posibleng ipatupad ang legal practice sa 90-day suspension na ipinataw kay Senator Jinggoy Estrada. Narito ang report ni Conde Batak. Susundin ng Senado ang legal practice sa pagpapatupad ng 90-day suspension kay Senator Jinggoy Estrada na naharap sa kasong graft at plunder dahil sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Wendy Gatchalian, sa pagkakaalam niya kapag suspended ang isang senador, kasama rin sa hindi nito magagampanan ng responsibilidad bilang senator judge. Sinabi pa ni Gatchalian na makikipag-usap pa siya sa legal team kung papaano ang magiging pagtrato sa suspension order kay Estrada, pero tiyak na ang susundin ay kung ano ang naging legal practice noong mga nakaraan. Dagdag ng Senate President, hindi na bago ang 90-day suspension sa isang senador, kaya kung anong ginawa noon ang siyang susundin ng Senado. Itong 90-day suspension, hindi bago ito, no? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. What I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge, no? So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge. Sa kabila ng pwedeng makaapekto ang pagbaba ng bilang ng mga senador sa impeachment trial, muli namang nanindigan si Gatchalian na mangangailangan ng 2/3 o 16 na boto para magkaroon ng conviction sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na siyang nasasaad at dapat na sundin sa konstitusyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Abot sa 700 million pesos ang pondo ng bayan na umano'y nasayang sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senador Ping Lacson, sa loob ng 28 araw na pinamunuan ni Cayetano ang Senado, hindi bababa sa 700 million pesos ang nasayang na pera ng taong bayan. Tinukoy ni Lacson ang mga araw na nasayang dahil hindi nakapagtrabaho ang Senado. Kabilang narito ang pamamaril sa loob ng Senado, pagtaka sa Senador Ronald Bato de la Rosa na nasa ilalim ng protective custody ng mataas na kapulungan, ang 3 araw na pag-boycott sa sesyon, bigong tangkang destabilisasyon at bogus na pagdinig sa kabila ng pagbabago ng liderato. Sinagot naman ito ni Cayetano kung saan nagpasaring ito na magaling mag-divide ang kampo ni Lacson kaya very divisive o hating-hati ngayon ang mataas na kapulungan. Sinabi ni Cayetano na ganito rin naman ang binanggit ni Senador Sherwin Gatchalian na pondo kada araw ng Senado kaya kahit sino namang anyang Senate President ang maupo ay 25 million pesos talaga kada araw ang magagastos. Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days and baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Nanindigan naman si Cayetano na pinalulutang lamang ni Lacson ang usapin upang mang-intriga at mapagtakpan ng usapin ng korupsyon sa bansa. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Yan po ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng enerhiya at food security sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa sektor na pinaiigting ang pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa ay ang enerhiya, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Sinabi naman ni Putin na may malaking oportunidad pang mapalawak ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agrikultural at energy resources. Binanggit din ng Russian leader na umabot sa mahigit $250 bilyon ang bilateral trade ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Ayon pa kay Putin, maaari pang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia sa pamagitan ng mga umiiral na mekanismo ng kooperasyon, kabilang ang Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation. Samantala, inimbitahan naman ni Pangulong Marcos si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng ASEAN chairmanship ng Pilipinas. Sa iba pang balita, Palasyo itinangging ginagamit ang ICC laban sa mga kritiko ng administrasyon. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court laban sa mga kalaban nito. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na meron umanong bagong arrest warrant ang ICC laban kina Senator Bongo at 2 dating opisyal ng Philippine National Police kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs sa nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro,
Matagal nang nakabindi ng kaso dahil isinampa pa ito noong 2017 at kailangan lamang itong matugunan upang mapanagot ang mga dapat managot. Sinabi rin anya ni Castro na paulit-ulit na ginagamit ang usapin ng ICC at soberanya upang ilihis ang atensyon ng publiko at pukawin ang damdamin ng mga Pilipino. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Sa ngayon, si Senator Bato de la Rosa pa lamang ang kumpirmadong may arrest warrant mula sa ICC at tinuturing na ring pugante ng mga otoridad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Dismayado naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa delay ng flood control project sa UP Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon kay Dizon, 2024 pa nasimulan ang proyekto, ngunit hanggang ngayon ay 17% pa lamang ang nagagawa. Inihiyag ni Dizon na hindi ito katanggap-tanggap dahil kritikal ang ospital sa usaping pangkalusugan sa bansa. Sinabi ni Dizon na prioridad nila sa ngayon na matapos na ang drainage system project sa PGH, ngunit tututukan din niya ang pagpapanagot sa kontraktor ng proyekto. Ayon sa DPWH, ang kontraktor ng repair and rehabilitation project sa UP-PGH ay ang Edison Development and Construction Incorporated na may joint venture sa FSCO Builders and Supply na pagmamay-ari ng kapatid ni dating Congressman Zaldico. So kapatid ni Zaldico ang joint venture niyo? Kaya naman tagay. Basta kung hindi mag-deliver to ng June, kamsigahin mo to. 1.5 years, 16%? Oh, paano mo magagawa yan? Ano, we will improve. Ganun eh. Hospital yung pinag-uusapan natin dito. Ha? Napaka-importante nitong PGH. Nakita nyo naman, gano'ng kadaming tao nagpupunta dito araw-araw. Tatag-ulan na naman, ito na naman. Babahain na naman dito. Hospital to eh, PGH to eh. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Bagamat naantala ang proyekto, tiniyak ni Dizon sa mga opisyal ng ospital na nananatiling buo ang pondo at nasa pangangalaga pa rin ng pamalaan, maliban sa mobilization funds na naipagkaloob na sa kontratista. Samantala, may git 200 tauhan ng Philippine Coast Guard sa Visayas District isinalang sa random drug test. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Mahigit 200 tauhan ng Philippine Coast Guard sa Southern Visayas ang isinalang sa drug test at sa bilang na ito, siyam ang nagpositibo. Ang PCG Southern Visayas sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsagawa ng random drug testing sa 281 personnel bilang bahagi ng kampanya upang mapanatili ang pagdisiplina at drug-free ng mga kawani. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noime Cayabyab, sa initial screening, 9 na tauhan, 8 ay lalaki at 1 ang babae ay nagpositibo sa drug test at ngayon ay nasa mahigpit na restriction habang hinihintay ang resulta ng confirmatory examination. Sinabi ni Commodore Cayabyab na alinsunod sa pinahihirap na patakaran ang sinumang makumpirmang positibo sa paggamit ng bawal na droga ay mapaparusahan at maaari ring matanggal sa serbisyo. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Wala pang natatanggap ang Philippine National Police o PNP ng anumang opisyal na komunikasyon o dokumentasyon kaugnay ng umano'y panibagong ICC warrants. Ang nasabing pahayag ay isinagawa matapos sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte hinggil sa umano'y inisyong ICC warrants laban kay Senator Christopher Bongo at 2 dating police officers. Ayon kay PNP PIO Officer in Charge, Police Colonel Allen Rico, sakaling mang may ilabas na warrant of arrest at naproseso sa
sa tamang legal channels ay ipatutupad ito agad ng PNP nang naaayon sa batas. Samantala, nagpapatuloy naman ang manhunt operation ng PNP laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Samantala, kasong isinampa laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, walang basihan ayon sa DND. Narito ang balita ni Angel Garcia. Nanindigan ang Department of National Defense ang reklamong inihain laban kay DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay walang bigat at nakabatay lamang sa mga hindi beripikadong aligasyon. Sa inilabas na pahayag ni DND Assistant Secretary Attorney Eric D., kanyang sinabi na tila nais sa mga nagrereklamo ng mismong gobyerno at ang Office of the Pasay City Prosecutor ang maghanap ng mga ebidensya upang patunayan ang kanilang mga parata. Ayon kay D, hindi ganito gumagana ang sistema ng hustisya dahil nasa mga nag-aakusa ang obligasyon na maglatag ng mga matibay at sapat na ebidensya upang patunayan ang kanilang reklamo. Binigyan din pa nito ng reklamong perjury ay nangangailangan ng malinaw at kapani-paniwalang ebidensya at hindi maring ibatay lamang sa mga haka-haka o paghahanap ng ebidensya na wala namang matibay na batayan. Matatanda ang sinampahan ng reklamong perjury at falsification of public documents si Teodoro sa Office of City Prosecutor ng Pasay. Nagugat ang reklamo sa aligasyon na si Teodoro ay nagkaroon ng multi-citizenship at multi-passport at kinukustyon ng mga nagreklamo kung sapat ang mga dokumento nagpapatunay na tinalikuran na niya ang naturang foreign citizenship bago siya humawak ng mga posisyon sa gobyerno. Angel Garcia ng JWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Magpapatupad muli ang pamalaang lungsod ng San Juan ng mga basaan zones para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival na nakatakdang isagawa sa June 24. Ayon sa pamalaang lungsod, may tinalagang bahagi ng kalsada na sakop ng basaan zone kabilang ang N. Domingo Street at P. Guevara Street kung saan pinapayagan ang tradisyonal na pagbabasaan sa itinakdang oras. Paalala ng San Juan LGU, ang mga motorista at mga dumaraan na nasa labas ng basaan zones ay hindi dapat maabala. Kasabay nito ay patutupad din ang ilang hakbang upang maiwasan ang anumang kaguluhan, kabilang na ang presensya ng mga pulis sa mga partikular na lugar at maging sa loob ng crowd bilang deterrent sa posibleng insidente. Ipinagbabawal din ang mga may dalang alak dahil ipatutupad ng liquor ban sa oras ng aktibidad. Isa pang Metro News, ilang pasilidad sa Pasig City General Hospital isasara simula ngayong araw. Detalye po ihatid ni John Abakiran. Isasara sa publiko ang OB Internal Examination Room, OB Admitting Section at OB Labor Room Delivery Room Complex ng Pasig City General Hospital simula ngayong araw, June 19 hanggang June 21, 2026. Layon nito na bigyan daan ng paglilinis at infection control procedures ng mga nabanggit na pasilidad. Samantala, bukas naman ito sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagpapaanak at mga nasa kritikal na kalagayan sa nasabing mga araw. Ang hakbang na ito ay linsunod sa panuntunan ng Infection Prevention and Control Unit ng PCGH upang matiyak ang kalinisan, kaligtasan at mataas na kalidad ng serbisyong medikal para sa lahat ng pasyente at kawani ng nasabing ospital. Samantala, muling magbubukas sa publiko ang mga pasilidad sa Lunes, June 22, 2026. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakira. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 33 centavos, nasa 69 pesos and 41 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang British pound ay nasa 80 pesos and 19 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 8 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng June 18, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 27, 26, 21, 6, 20, at 16. Muli ang winning number combinations ay 27, 26, 21, 6, 20, at 16. Mayroon itong jackpot prize na 33,840,811 pesos and 77 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 7, 36, 31, 3, 35, at 42. Muli ang winning number combinations ay 7, 36, 31, 3, 35, at 42. At may jackpot prize ito na 34,256,895 pesos and 81 centavos. Yan ang recap ng resulta ng June 18, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Lumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 70 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 128 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, natuklasan ng mga siyentipiko ang halos 166,000 square kilometers ng coral reefs na may kakayahang mabuhay at makarecover mula sa matinding epekto ng climate change. Batay sa pag-aaral, ang mga coral reef sa mundo na nagpapanatili ng 1/4 na lahat ng buhay sa dagat ay sumailalim sa matinding stress bilang resulta ng mga malalakas na bagyo, polusyon at mass bleaching events na dulot ng tumataas sa temperatura ng karagatan. Ngunit nadiskubre sa pagsusuri ng 45,000 coral survey kasama ang mga dekada ng datos ng klima at karagatan na may mga climate resilient reef sa 71 bansa at 100 teritoryo sa mundo, kabilang ang mga bahagi ng Caribbean at Pacific at Atlantic Oceans. Dahil dito naniniwala si Emily Darling, Director ng Coral Conservation sa Wildlife Conservation Society at isa sa mga author ng pag-aaral, na nagpapakita ito ng pag-asa sa marine life at kailangan na lamang anya ay ang aksyon ng mga pamahalaan. Ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga action plan na layong dalhin ang 30% ng kanilang land at marine environment sa ilalim ng formal na proteksyon sa pagtatapos ng dekada, isang target na kilala bilang 30 by 30. Magbibigay dan umano ang naturang bagong pag-aaral sa mga pamahalaan ng mga impormasyong kinakailangan para magpasya kung saan ilalaan ang kanilang mga limitadong pondo at pangalagaan ang mga coral reef. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, University of the Philippines o UP, muling nanguna sa mga universidad sa Pilipinas sa QS World University Rankings 2027. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Patuloy na nangunguna ang University of the Philippines o UP sa mga universidad sa Pilipinas sa QS World University Rankings 2027. Nasa number 402 spot ang UP sa buong mundo, kasunod ang Ateneo de Manila University na nasa number 581. Habang nasa bracket na 751 to 760 ang De La Salle University, nasa 951 to 1,000 range ang University of Santo Tomas at nasa 1,201 to 1,400 band naman ang Adamson University. Ayon sa Global Higher Education Analyst na Quacquarelli Simons, napanatili ng mga universidad sa Pilipinas ang kanilang presensya sa pandaigdigang ranggo sa kabila ng tumitinding kompetisyon at mabilis na pag-unlad ng mga institusyon sa ibang bansa. Gayunman, bumaba ang ranggo ng bawat universidad kumpara sa nakaraang edisyon, kung saan ang UP ay nasa number 362, ang Ateneo ay nasa number 511, ang La Salle mula sa number 654, ang UST mula sa bracket na 851 to 900,
at ang Adamson mula sa hanay na 1,001 to 1,200. Sinabi naman ni QS Senior Vice President Ben Sother na bagamat nananatiling kinakatawan ng Pilipinas sa QS rankings, mas mabilis ang pag-unlad ng mga universidad sa ibang bansa sa larangan ng pananaliksik, pagpapanatili ng kanilang international partnership at paninigurado ng mga magandang resulta para sa kanilang mga graduates. Samantala na panatili ng Massachusetts Institute of Technology ang kanilang pangunguna sa buong mundo sa ika-15 magkakasunod na taon. Sinundan naman ito ng Imperial College London, Stanford University, University of Oxford at Harvard University. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1971 song na ito ni Carole King. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 19 taong 1971, nanguna sa US singles chart ang awiting I Feel the Earth Move ng American singer, songwriter, and musician na si Carole King. Tumagal na 5 linggo sa number 1 spot ang naturang kanta na isinulat mismo ni King. Ang I Feel the Earth Move ay bahagi ng ikalawang studio album niya noong 1971 na may titulong Tapestry na bumenta ng ilang milyon. Maliban sa US singles chart, pumasok din sa top 10 music chart ang naturang awitin sa Australia at United Kingdom. Ginawara ng Recording Industry Association of America o RIAA ang I Feel the Earth Move ni Carole King ng Gold Record Award at pinangalanan bilang isa sa 365 songs of the century, kasama rin ang isa pa niyang kanta na It's Too Late. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, usap-usapan ngayon sa Japan ng isang tsokolate na kasing nipis lamang ng isang plastic garbage bag. Ipinakilala ng Japanese confectioner na Matt Bottega del Cioccolato ang corteccia, isang kakaibang dessert na gawa sa nirolyong tsokolate na may nipis lamang na 0.03 mm. Ang corteccia na nangangahulugang tree bark sa wikang Italyano ay inilarawan bilang isang himala dahil hindi biro ang paggawa ng ganitong kanipis na tsokolate. Ang tsokolate na ito ay nabuo gamit ang isang natatanging makina na maingat na binuo ng mga engineer sa loob ng 1.5 taon, katuwang isang lokal na eksperto sa makinarya. Ipinaliwanag naman ng founder ng MAT na si Mateo Sanclica na bumuo sila ng napakanipis sa tsokolate upang makalika ng isang dessert na may pambihirang texture na agad natutunaw sa bibig. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Biyernes. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinyon Mo, Opinyon Ko. Pabor ba kayong kailangang lakipan ng pahintulot ng magulang ang access ng mga teenagers sa social media gaya ng Facebook, Instagram at Messenger? At dahil tayo po ay magse-celebrate ng Father's Day sa Sunday, ito po mayroon din po tayong katanungan para po sa Father's Day. Bilang pagpaparangal sa Father's Day sa June 21, ano namang life lesson ang naituro ng inyong ama? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738. Ulitin ko po, 0929-321-8738. At maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, June 19, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo at Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.